Pinatikim ko nga kay Jano itong kare-kare at tokwa, dinala ko nga din siya sa isang Korean salon at ipapakita ko nga sa inyo ang mga kaganapan sa araw na ito. Sa video na ito ay makikita nyo yan. Hi guys! So, ayan na naman, another day. Ngayon, pupunta kami sa May Angeles or San Fernando ba yung school mo? Qatar Angeles. San Fernando para i-drop nga si Kathleen. Ayan si Katkat. Ha. Kasama nga namin ngayon yung kapatid ko na si Kathleen guys. And i-drop nga namin siya sa school niya dahil start na nga yung klase niya. And at the same time, ngayong araw nga ay napagpasyahan nga namin na dalhin nga si Jano sa Korean salon kung saan nga ako nagpasaloon noong nagpa-perm ako ng buhok. Pagka-drop nga namin kay Kathleen ay dumiretso na nga kami dito sa Juno Hair Salon para nga magpa-haircut daw si Jano. Lagi kasi namin pinag-uusapan na gusto nga namin pumunta ng Korea. Kaya naman dito ko siya dinala para makakita nga siya ng Koreano. Mahilig kasi talaga siyang nanonood ng mga Korean novela guys. Kaya naman ay pina-experience ko nga sa kanya to. Supportive din naman si Milan guys at talaga namang sinamahan niya kami kahit na inip na nga siya sa paghihintay kay Jano. Hindi nga nagtagal ay dumating na nga rin yung stylist ni Jano at pinag-usapan na nga nila kung ano nga ba yung gagawin sa buhok niya. Actually guys, si Jano yung babae na alam nga kung ano nga yung gusto niya sa buhay at sinabi niya nga dun sa stylist kung ano nga ba yung gusto niyang gupit. Di ko nga siya katulad guys na talagang ipapaubaya ko na nga lang doon sa tao kung ano nga ba yung gusto niyang gawin sa akin. Pero kay Jano ay alam niya kung ilan nga yung inch na papagupitan niya sa buhok niya and kung ano nga ba yung mga procedure na gusto niyang mangyari. Tuwang-tuwa nga daw si Jano guys at talagang feel na feel niya dahil napaka-premium nga daw ng feeling at bibihisan ka nga pagkatapos ay magaganda nga daw yung facility nila dito. At para nga daw siyang donya na pinagsisilbihan. Actually, tinatanong niya nga ako kung magkano nga daw ba ang ibabayad dito. Ang sabi ko ay huwag siyang mag-alala dahil kami naman yung magbabayad. Pero alam nyo ba guys, kung alam niya na ganun nga kamahal yung ibabayad namin, ay for sure hindi yan pupunta dito. Kasi sa India guys, ang gupit doon ay nasa mga 100 rupees, 150 rupees lang, ganyan. Doon sa mga village na gupitan. Pero kung pupunta ka nga sa medyo may class, ay nasa mga 500 to 700 rupees o nasa 500 pesos sa atin. Because you are doing it. If I do it at home, I look like disaster. Nagpabangs nga si Jano dito at pina-V-shape niya nga itong buhok niya. At gustong-gusto nga daw niya yung kanya labasan. Pero nung nalaman niya nga yung presyo na binayad namin guys, ay nabigla nga siya dahil sa India nga daw ay makakapagpagupit na siya ng 10 times pa. Sabi ko naman ay experience naman yung binibili mo, kaya okay lang yan, paminsan-minsan. Guys, introduce ko kayo sa stylist ni Jano. Ayun si Jano. And our stylist for today is... Hi! What is your name? My name is Leo. Leo. At syempre nagutom yung mga lola nyo guys. Kaya naman ay napagpasyahan namin na kumain nga dito sa mall. At dinala nga din namin si Jano dito sa SM Pampanga. So napag-isipan nga namin na ipatry nga sa kanya yung vegetable kare-kare at tokwa. Kasi guys, ito lang yung alam namin na place na nag-o-offer ng pure vegetarian. And okay naman din kasi si Jano na kumain ng onion and garlic. Kaya naman ang sabi namin ay this time ipapatry nga namin sa kanya yon. And titignan nga natin kung magugustuhan niya ba or hindi. Fun fact lang guys, so si Jano kasi ay medyo pihikan talaga sa pagkain. Kaya medyo natatakot ako na baka hindi niya nga magustuhan. Kami naman ni Milan guys ay okay naman. And natry na rin kasi namin itong kare-kare dito sa Max's. Kaya naman ay confident naman din ako na magugustuhan niya. Ulit-ulit na nga kaming kumakain ni Milan dito. At same nga lang din yung ino-order namin. Kaya naman ay pinatry niya sa kapatid niya. And sinabi niya nga rin yung history ng kare-kare dito at yung history ng restaurant na ito kay Jano. Jano will try it. Let's go. This one, try this alone. I should also have to take this sauce. Yes. Yes, tayo sa atin kakapin din. So this is Jano trying Filipino food with the garlic rice. I can't eat alone. Yes, you can try. Actually guys, sa India ay meron nga din silang kaparehong pagkain and tinatawag nga itong paneer. Kaya naman ay sinabi ko sa kanya na ganun nga lang din yung magiging lasa. Tinikman ni Jano ito and okay naman sa kanya. You know, soya chunks, Yes, the texture is like soya chunks. but it tastes like paneer. It's like paneer. Tofu made out of soybean. Ah, that's why. This one, you try this kare-kare. Nice item.
Not spicy, not tasteless. Very good. This one. Try this one with the rice. So, ayan guys. Try naman ni Jano ngayon itong kare-kare. Vegetable kare-kare. Soup, biryani. Soup and a lot of vegetables. I don't know how to take it. Yan. Beans. That's it. Wala, bija mo ba dati? That is string beans. String There's a lot of vegetables still I inside. pour it. Okay, yeah. Rice. Ocho. Okay, boss. Yes. Now you mix it. So, nalulungkot nga lang din ako guys dahil napakaraming mga masasarap na item na mga pagkain natin sa Pilipinas. Pero unfortunately ay hindi nga nila matry dahil nga pure vegetarian sila. Curry. It has Indian taste. Yeah, it's like curry. Curry, right? So you can eat this one. We eat dal rice. Yeah. It's like that. Yes, you can eat that. So, tara, kain tayo. Finally, I can eat something in Philippines. Tara guys, kain na tayo. Sobrang success nga yung pagpapakain namin kay Jano ng kare-kare guys at tokwa at mas bet na bet niya talaga yung kare-kare. And hindi nga siya masyadong kumakain ng rice pero dito ay talagang busog na busog siya. At inaya ko nga din siyang uminom ng kape at wala na nga daw space yung tiyan niya. Kayo guys, ano yung usually kinakain nyo kapag naglilibot kayo sa mall? And saan nyo usually dinadala yung mga pamilya nyo?